kaninang alas 10 ng gabi ay pumasok na ng ating Philippine Area of Responsibility itong sentro ni Bagyong Uwan. At tuluyan na rin itong nag-intensify or lumakas pa into a typhoon category. Latest location natin kaninang 10 p.m. nasa layong 1,045 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 120 km per hour, pagbuksan na umaabot ng 150 km per hour. Yung movement nito ay west-northwestward sa bilis na 20 km per hour. At makikita natin dito sa ating latest satellite images na for Metro Manila and most of the country ay generally fair weather pa ang ating inaasahan for tonight until tomorrow. At ito yung ating latest track and intensity forecast na in-issue kanina alas 11 ng gabi. At makikita natin dito sa ating track forecast yung generally westward or west-northwestward na paggalaw ni Bagyong Uwan sa mga susunod na araw. Inasahan natin na for the next 24 hours mapapanatili nito ang typhoon intensity pero magpapatuloy kumbaga yung intensification nito. Posibleng mag-rapidly intensify ito up to a super typhoon category bukas ng gabi hanggang sa Sunday ng umaga. So habang gagalaw ito generally westward or west-northwestward ay mag-iipon ito ng lakas up to a super typhoon category. So yung landfall scenario natin sa ngayon ay dito sa posible dito sa southern portion ng Isabela or northern portion ng Aurora sa gabi ng Sunday or sa madaling araw ng Lunes. Pero yung kailangan natin pagtuunan ng pansin, itong tinatawag nating cone of probability, itong forecast cone of probability nangangahulugan na anywhere within this cone posibleng mag-track yung or mag-shift yung track nitong bagyo either northward or southward. So makikita natin dito sa ating forecast cone ay sakop pa rin ng malaking bahagi nitong forecast cone itong eastern section ng Luzon. At kailangan rin nating bigyan ng pansin, hindi lang dapat yung area na kung saan magla-landfall itong si Bagyong Uwan sapagkat makikita natin dito sa ating track and intensity forecast itong malaking bilog na shaded ng yellow. Ito yung area na kung saan mararanasan natin yung malalakas na hangin na dulot ng bagyo. So kung i-take into account natin itong movement ni Bagyong Uwan sa mga sunod na araw as well as itong area na may mga makakaranas tayo ng mga malalakas na hangin, definitely within the next 36 hours magsisimula na tayong makaranas ng mga pagbukso na hangin over portions of Luzon, Visayas, and Mindanao. So after landfall on Sunday late evening or Monday early morning,